Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, hindi nagustuhan ni Donato ang sinabi ni Esperanza sa kanya. Kaya inisip ng matandang lalaki na mas kinampihan ni Pansang ang ating bida. Ang alam ni Donato ay kinakausap ni Dalmasio. Hindi naman pala. Nagpabili ng silpon si Donato kay Bitchay. Pagkatapos na tumawag si Bitchay sa kanyang kaibigan na si Chris, ay isinunod naman niya si Pipita at sinabi sa ating bida na nakipag-away ang kanyang ama sa kapitbahay. At ngayon, narito ang karugtong ng ating kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Kasi Gusto Ko, Anong Magagawa Mo? Dito sa ating dula, Super Pipita. Talaga palang nagpabili kayo ng cellphone, Mang Donato? Akala ko joke-joke lang. Nako, mahal yan ah. Oh, syempre naman. Anong akala mo sa akin, Por? Mayaman yata ang aking mga anak. Ayaw ko ngayong mumurahing cellphone. Maganda yung cellphone nyo ah. Talagang tao kayo. Ha, alam mo ba kung magkano ito? Mahigit 30,000. Nako, iba talaga kapag mayaman ano po. Mabibili mo lahat ang gusto mo. Talaga? Lalo na kapag nakamanugang ako ng isang doktor. Hayang buhay. Ha? Doktor po? Oo. Mas lalong maiinggit sa akin ang aking mga kapitbahay niyan. Biruin mo, magkakamanugang ako ng isang doktor. Akala ko walang nanliligaw kay Betchay. May boyfriend na pala. Ako ang magdodoktor sa kanya. Oo, doktor nga. Bakit? Hindi mo nakikita kapag hinatid niya si Betchay? Hindi ko po nakikita. Di po ba may kotse naman ang dalaga nyo, Mang Donato? Ano kaya kung gayahin mo na lang si Pipita? Kasi ang tawag sa akin ay Don o kaya'y Senyor. Ayaw ko ng Mang Donato. Sige po, Senyor Donato. Yan! Di ba napakagandang pakinggan? Bagay sa akin. Kasi mayaman ang aking mga anak.
Lalo na kapag nagkamanugang ako ng isang doktor. Feeling mayaman, mayabang. Ang sarap batukan. Alam mo ba, dalawa kami ng manugang kong doktor ang pumili nitong cellphone ko. Kaya mahal. Maganda nga eh. Nakakainggit. Gusto niyo po ba bigyan ko kayo ng ka-chat o ka-video call? Ano? Huwag po kayong mag-alala. Hindi ako magsusumbong kay Auntie Esperanza. Painumin niyo lang ako, okay na. Okay na yun. Ayos na ang buto-buto. Okay. Yan lang pala eh. Walang problema. Kahit araw-araw pang inom ka kung gusto mo, sagot kita. Pero ang ibibigay mo sa akin na ka-chat, yung medyo bata ha. Ayaw ko yung kurang ha. Oh, Daisy pala ang gusto niyo? Sige po, maghahanap ako ng para sa inyo. Yung sanang ipapakilala ko sa inyo ay more than 30 years old. Pero bata kung tignan. Oo, sige. Okay na yan. Huwag lang gurang. Patay ka ngayon, matandang Donato. Magkakapera na ako neto. Hindi ko na problemahin kung saan ako kukuha ng pangbisyo ko. Patutunayan ko nga. Kung kasintahan talaga ni Betchay ang doktor na yon. Matagal ko nang pinangarap ang kagandahan niya. Pero, mapunta lang sa iba. Hindi ako papayag. Dito lang ako sa harap ng kanilang bahay. Abangan ko si Betchay. Sino ang... Ay, ikaw pala, Kuya Dalmasio. Anong ginagawa mo dito? Ay, pasensya ka na ha. Hindi kita agad napansin. Hindi mo ako napansin kasi iniisip mo yung iniwan mong puso sa lugar nyo. Nga, hindi ah. Hindi ko iniwan ang puso ko sa lugar namin. Andito ang puso ko. Ikaw naman. Palabiro ka din pala, na? Si Senyor Donato ba ang hinahanap mo? Wala dito. Kuwan kasi, Pipita. Totoo bang magkakamanugang siya ng isang doktor? Kung ang ibig mong sabihin ay makikipag-asawa si Madam Betchay sa isang doktor, yan ang hindi ko alam. Talagang ang Donato na yon. Walang tigil ang kanyang bungaga. Hindi pa yata kontento na ipagmayabang ang kanyang cellphone kay Dalmasio. Dinamay pa si Betchay. Nagulat nga ako nung tinanong ni Dalmasio kung magkakamanugang daw kayo ng isang doktor, madam. Bakit mo ako tinawag na Madam Pipita? Ay, mabuti na lang at wala akong sakit sa puso. Palabiro din pala kayo, ante. Ayan. Mas maganda kung auntie ang itawag mo sa akin. Hindi ako kagaya ni Donato na feeling mayaman. Hindi naman talaga. Baka ang sinasabi ng itay na doktor na mamanugangin niya ay si Chris. Totoong doktor siya, pero doktor ng mga hayop, gaya ng mga aso at pusa. Veterinaryo pala siya. Pero doktor na rin. Pero hindi ko naman siya boyfriend. Hindi naman siya nanliligaw sa akin. Hindi ko nga maintindihan kung babae o lalaki ang gusto niya. Ano? Gustong-gusto ko siyang kasama kasi palabiro. Tawa ako ng tawa kapag kasama ko siya. Paano yan?
na ipamalita na yata ng tatay mo sa buong barangay na magkakamanugang na siya ng isang doktor. Hoy, hindi na siya nahiya. Madali lang yan, inay. Kapag may nagtanong sa akin, di sasabihin ko na nagbibiro lang ang itay. Senyor Donato, nakahanap na ako ng magpapaligaya sa inyo. Talaga namang Daisy ito. Hindi gaano maganda pero morena. Mabait at malambing. Napakaraming talent. Oh, maraming salamat sa iyo, Dalmasio. Pero mas mainam sana kung maputi. Yung parang balat ng bawang. Marami akong kakilalang mapuputing babae. Kaya lang, nasa 60 years old na sila. May kakilala akong maputi, parang labanos ang kanyang balat, kaya lang, 69 years old na siya. Ay, wag na, wag na. Mas lalong hindi ko kaya. Magdadala ako ng langis? Wag na. Yang Daisy na lang na sinasabi mo. Nako, ang ganda ng kanyang pangalan. Daisy. Oo. Halika na. Punta tayo sa ibang tindahan. Dadayo tayo doon. Ano pong gagawin natin doon? Andito na nga tayo sa tindahan ni Aling Bebang. Ayaw mo? Ako na lang ang pupunta doon. Alam ko na po ang ibig niyong sabihin. Gusto niyong ilihim ang pakikipagkita niyo kay Daisy, ano? Ayaw niyong uminom dito sa tindahan ni Aling Bebang kasi baka kayo'y mabuking at isumbong kayo ni Aling Pansang na may katsat kayong batang-bata. Hayaan mo na ang pansang na yon. Kayang-kaya kong lusutan yon. Alam mo, ang kinaiinisan ko sa epeng na yon, hindi naman bata yon. Bakit kaya nagkaganon? Abay malay ko, Senyor Donato. Alam mo, Pipita, mula nang magkaroon ng cellphone si Donato, hindi na siya mapakali dito sa bahay. Laging hawak ang kanyang cellphone. Parang may kukuha. Ayaw niyang bitawan. Oo nga po eh. Hindi na naghuhugas ng kanyang mga kamay pagkatapos kumain tapos aalis agad. Umalis na naman siya. Baka pagdating dito, lasing na naman. Hindi na niya maharap ang alak ngayon kasi may cellphone na siyang pinagkakabalahan. Ay, baka gusto niya nang magmerenda, madam. Ano bang mamemerienda natin? Bibili ako sa tindahan ng pansit o kaya nilagang saging. Sige. Dalian mo lang ha. Bilisan mo. Nagugutom na ako eh. Ibili mo na itong 100. Opo, ante. Gusto kong jumingle ulit Hindi ko pa naubos itong iniinom ko eh. Jingle muna ako sa silong ng kawayan. May iwan muna kita dito, Mang Donato. Senyor. Hindi ko na talaga mapigilan eh. Sige lang. Balik ka agad, ha? Opo. Tamang-tama. Masasagot ko ang tawag sa aking cellphone. Hello, Gus? Hindi kita gaano marinig. May kausap kasi ako sa Malacanang Palace. Sino naman kaya ang kausap ni Dalmasio? Tinawag niyang Gus. Malacanang daw. Samantalang narito lamang siya sa silong ng kawayan. May pagkayabang din pala yan. Sa bagay, presko ang hangin dito. Sa may silong ng kawayan, nakikisabay siya. Ay, nakakaantok.
Nako. Marami na palang message sa akin si Daisy. Hindi ko narinig yung message doon. Basahin ko nga. Ito. Sorry, lalabs ha. Oh, wow. Napakalambing naman. Parang bumabata ang aking pakiramdam. Hindi ko kasi maharap ang tumawag sa iyo kapag ganitong oras. Pwede ba sa gabi? Ha? Ano? Gabi? Mabubuking na ako kay Pansang. Meron pa pala siyang message. Lalabs, nahihiya akong sabihin sa iyo, pero kakapalan ko na ang aking mukha. Pwede mo ba akong pautangin ng 5K? Ano? 5,000? Saan naman ako kukuha ng ganyang halaga? Naku. Ang hirap kay Itay, Ate Pipita. Madalang na lang na makita dyan sa bahay. Yan nga ang pinag-uusapan namin ng nanay mo. Tatawagan ko siya pagkatapos nating mag-usap. O kaya pagdating ko na lang mamaya. Maya-maya, kakain na kami ng pananghalian. Pero wala pa rin. Bumili ako ng merienda kanina. Hindi ko naman siya nakita. Wala naman doon sa tindahan ni Aling Bibang. At alam mo, madam, yung mga nadatnan ko doon sa tindahan, nagkikindatan sila, parang nakaka-insulto. Ay, talagang ganun lang ang mga yon. Huwag mo na silang pansinin. Ate Pipita, uutusan kitang mag-grocery ha. Bumili ka ng maraming biskwit para hindi ka na pumupunta sa tindahan. Opo, madam. O sige, yun lang. Bye! Ate Pipita, kaya hindi niya kaagad mabuksan ang gate. Oh, akala ko ba'y hinatid ka ng doktor na boyfriend mo, ha, Betchay? Ha? Ha? Kuya Dalmasio, nakita mo ba ang itay ko? Oo, kaninang umaga. Nakita ko siya. Bakit, ha? Sige kuya. Papasok na ako sa amin. Ha? Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Huwag mo akong kalimutang imbitahan sa kasal mo, ha, Betchay? Uy, tay, bakit gising pa kayo? May sasabihin ba kayo sa akin? Kuhan kasi anak. Pahingi naman ng pera mo kahit 5,000 lang. Ha? Ano? Aanhin niyo ang 5,000? Para magkalaman naman ang wallet ko o ilalagay ko sa likod ng aking cellphone. Gusto niyong gayahin yung mga nakikita nyo na yung pera nila nasa likod ng kanilang cellphone. Ganun na nga. Sandali tay. May cash ako sa wallet ko pero 3,000 lang. Okay na yan. Ang importante meron. Gusto ko sana yung bagong labas na pera. Yung tig-1,000, yung malulutong. Pero kung may buong 2,000 piso, yun na ang ibigay mo sa akin, anak. Ano? Ay, walang buong 2,000 piso, itay. Eto na yung sinasabi ko sa'yo, Donato. Wala kang ginagawang mabuti. Ano na naman ang nagawa kong kasalanan sa iyo, Esperanza?
Hindi mo alam ang kasalanan mo. Tayo ang pinag-uusapan doon sa harap ng tindahan ni Bebang. Sinasabi mo daw na mag-aasawa si Betchay ng isang doktor. Betchay! Halika nga rito! Halika rito! Bakit pa, itay? Lumapit ka, hindi yung nakikipagsigawan ka dyan. Bakit doon sa opisina nyo kapag tinawag ka ng boss mo, nakikipagsigawan ka ba sa kanya? Ha? Ay, ikaw talaga, Donato. May ginagawa si Betchay sa kanyang kwarto. Huwag mo nga akong tawagin sa pangalan ko. Senyor ang itawag mo sa akin. Bakit pa, itay? Kausapin mo nga tong inay mo. Itanong mo sa kanya kung ano ang kasalanan ko. Papaano kasi? Pinagkakalat na mag-aasawa ka na daw ng isang doktor. O anong masama dun? Naku, ang hina mong sumagot. Sinabi mo sana sa kanila, imbitado kayong lahat at magkakatay kami ng 5 baka at 10 kalabaw at mga balat ay puro lata. Ay, inay, hayaan nyo na lang mga kapitbahay. Inggit lang sila. Lalo na yung epeng nababalo na yon. Ay nako, nakakasawa na siya. Na lang na 7,000 yung pang grocery mo, Ate Pipita. Bahala ka na kung anong mga kailangan dito sa bahay. Ikaw ang nakakaalam kasi ikaw ang nagluluto at naglalaba. Opo, Samahan ko na lang si Pipita para hindi siya mahirapan. kahit hindi na po. Kayang-kaya ko naman to. Oo nga naman, baka mapagod lang kayo. Maraming tao sa grocery. Bantayan na lang ninyo ang itay. Oh, bakit ko siya babantayan matanda na yan. Aalis at aalis yan. Saan naman pupunta ang itay? Hindi ko ga alam. Gaya ngayon, wala na naman siya dito. Best friend niya yung si Dalmasio. Siya nga pala. Kwento mo na ba kay Betchay, Pipita? Ano yun? Pumunta dito si Dalmasio noong isang araw. Tinanong kung totoong may nobyo kang doktor. Hayaan nyo na lang siyang mag-isip, Ate Pipita. Ay, huwag mo kaming pagtawanan. Kung hindi totoong boyfriend mo, si Chris. Ay, nakakaya naman kay Chris. Pero kakausapin ko siya tungkol sa bagay na yan. At hindi ko siya boyfriend ni Nay. Hindi mangyayari yun. Ano? Kumusta na kayo ni Daisy, Mang Donato? Senyor. Ang hina mo naman sa balita. Kami ng dalawa. Oh, ang bilis naman. Kailan daw kayo magkikita? Sa Sabado daw. Nagsabi nga sa akin ng pera, 5,000 daw. Tamang-tama, magkikita kami. Yan ang tunay na lalaki. Hindi umaatras sa laban. Pero dapat kapag nagkita kayong dalawa, meron nang mangyayari sa inyo. Magbaon kayo ng maraming vitamins. Huwag na. Ako pa. Paano na po si Aling Esperanza? Hindi ko nga pinoproblema ang asawa ko, ikaw pa. Senyor Donato, baka magaya kayo ni Piding. Pinalo siya ng kanyang asawa. Ngayon, hindi na makatayo. Papayag ba naman akong mangyari sa akin yan? Never! Kahapon nyo ngayon sir. Senyor. Parang may importante kayong pupuntahan. Huwag kang maingay, baka marinig ka ni Pansang. Gusto mo akong takasan, ha? Saan ka pupunta? Walang hiya ka talaga, Pipita. Ang ingay mo kasi. Narinig ka tuloy ni Pansang. Kasalanan mo ito. Ang sabi ko, saan ka pupunta? Anong paki mo? Nagkaroon ka lang ng cellphone,
Hindi ka na mapakali dito sa bahay. Ay, masama na ito. Baka nagmumurang kamatis ka na. Ikaw na matandang gurang ka, iba yung nasa isip mo. Nagpapasama si Dalmasio sa akin. May alam daw siyang nagtitinda ng baka. At isa yon sa ating kakatayin sa araw ng kasal nila Betchay at yung mamanugangin nating doktor. Intende? Pepita, ano na nga palang pangalan ng doktor? Dr. Chris, senyor. Hoy, pwede ba? Huwag mo akong pinaglololoko niyan. Kung totoo yung sinasabi mo, sasama ako sa iyo. Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Kasi Gusto Ko. Anong magagawa mo? Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lete Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo.